Ako si Miko, mag-1 year na ako Kristiyano pero madami pang hindi nakakaalam sa story ko kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay ko. Bali, nag-umpisa to nung naghiwalay yung parents ko, tapos si mama ko napilitan pumunta ng ibang bansa para makapag-aral ako kasi sa papa ko hindi na ako nasuportahan. Yun, sa loob na 5 taon, nabuhay ako mag-isa. Yung tipong birthday ko, ako lang mag-isa. New Year, ako mag-isa. Pasko, ako mag-isa. Pag masaya ako, wala akong mapagsabihan kung gano'n ako kasaya sa mga ganong araw. Pag malungkot din ako, wala din akong mapagsabihan. Kala ni Mama, okay lang ako. Pag tumatawag siya, tinatanong niya kung kumusta ako. Sabi ko, okay lang ako. Ganun lagi yung sagot ko. Pero hindi niya alam, doon na nag-umpisa. Yung lahat-lahat. Natuto akong manigarilyo, natuto akong uminom. Napasok sa mga maling barkada, nag-commit ng wrong relationship, tapos natuto din akong magdroga. Hanggang sa sobrang nalulong na ako, dumami na yung kaaway ko, dumami yung utang ko, nilalayuan na ako ng mga tao, tsaka nawalan na ng tiwala sa akin ng mga taong mahal ko. Dumating yung puntong naghahanap na ako ng sagot bakit nangyayari yung mga bagay na gano'n. Parang laging may kulang. Hindi ko mapaliwanag parang naghahanap ako ng pagmamahal na yung mas hihigit pa sa kayang ibigay ng tao. Hanggang na-invite ako sa church. Yun. Doon ko naramdaman yung love na hinahanap ko. Naging baliktad lahat Dumami yung kaibigan ko. Tapos, yung dating pat session sa bahay, na bisyo yung bida. Ngayon, bida na si Lord. Naging cell group na siya. Pwede naman parang maging masaya kahit walang bisyo. Pinakagusto ko doon nung umuwi si Mama. Na-invite ko siya sa church. Tapos, nung aalis na siya ulit, wala na siyang duda. Tiwala na siya na umalis. Kasi nakita niya yung pagbabago sa buhay ko. At ang pangarap ko ngayon, hindi lang magka-12, hindi lang magka-144. Gusto ko yung maranasan din ng ibang tao kung ano yung naranasan ko. At ito yung kwento ko.